Desmayado ang ilang dadalaw sana sa kanilang mga kaanak na bilanggo sa New Bilibid Prison kanina. Simula kahapon, ipinagbabawal muna ng Bureau of Corrections ang dalaw sa mga bilanggo sa buong bansa at kinansela ang iba pang mga pribilehiyo dahil sa mga kontrabandong patuloy na nakukumpiska sa mga piitan. Ito ang balita ni Sherwin Culubo. Sana po kung sino lang po yung nagkasala, sila lang po dapat yung maparusahan. Tsaka huwag niyo po sana naman tanggalin yung pribilehiyo na mawalan po ng dalaw dito. Dahil mahirap po para sa amin. Nakakalungkot yun dahil marami po kaming mga dalaw na naantala ngayon Sana hindi kami dadamay. Kasi ang dami-dami kasi namin, nakakaawa rin kami, lalo rin nakakaawa ang mga asawa namin sa loob. Sa isang linggo, 2 beses nga lang kami makakadalaw. Ito ang hinaing ng mga asawa ng mga nakakulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City matapos kanselahin ni Bureau of Correction Chief Nicanor Faldon ang mga pribilehyo ng mga bilanggo sa buong bansa simula kahapon. Kabilang sa mga kinansilang pribilehyo ang pagdalaw, paghahatid ng pagkain at overnight stay ng mga asawa sa loob ng piitan kasama ng kani-kanilang asawa sa mga espesyal na okasyon. Dati ang visitation hour hanggang 3 o'clock lang. Sinagad natin sa 5 o'clock. Dati wala silang overnight. Napa-overnight natin tuwing Pasko, Bagong Taon, February 14, overnight yung mga asawa. And then so many other privileges na in-extend natin. So partnership, mukhang hindi naman sila naging seryoso masyado doon sa pag-control nila ng sarili. So ito yung naging epekto. Ayon kay Faldon, nagkaroon sila ng kasunduan ng mga lider ng bawat gang sa NBP. 3 buwan na ang nakakaraan upang mahinto ang mga kontrabandong nakukuha sa mga selda kapalit ng mga karagdagang pribilehyo. Subalit tila hindi anya seryoso ang mga bilanggo bunsod ng patuloy na mga nakukumpiskang kontrabando. And then last Thursday, marami kaming nakuha kasi 2 quadrant yung aming in-inspect. So medyo hindi reflective yung sincerity ng partnership. That's why kahapon, kinancel natin yung privilege nila nationwide. Sinabi rin ng Bucor Chief na posibleng magtagal pa ang suspensyon ng mga pribilehyo depende sa pakikipagtulungan ng mga bilanggo upang matigil na ang iligal na gawain sa loob at labas ng piitan. Just to be firm with our agreement. Kasi ayaw din naman natin na we have to be in control of these facilities. Hindi naman pwedeng sila masusunod. Nitong linggo lang, isang inmate sa NBP ang natuklasan ng mga otoridad na nagsusupply ng iligal na droga sa kanyang kasintahan sa Cebu gamit ang internet na mahigpit na ipinagbabawal sa mga piitan. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City. Nagbabala ang Civil Service Commission na posibleng masuspindi o matanggal sa trabaho ang sinumang empleyado ng gobyerno na naglalaro ng online games sa oras ng trabaho. Ito ang balita ni Joanne Nani. Viral sa social media ang kautosang inilabas ni Naval Biliran Mayor Gerard Espina kung saan binabalaan ang kanilang mga empleyado na tatanggalin sa serbisyo ang mahuhuling naglalaro ng Mobile Legends sa trabaho. Kaugnay nito, nagpaalala naman ang Civil Service Commission sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno na huwag gamitin ang oras ng trabaho para sa kanilang personal na libangan o pagsa-sideline. Ayon kay CSC Commissioner Attorney Eileen Lizada, mahigpit na ipinagbabawal sa mga empleyado ng pamahalaan ang paglalaro ng online games, paggamit ng social media, panonood ng TV at mga katulad na gawain sa oras ng trabaho. Ang iba, nagmamanicure, pedicure, di ba po? Meron nagbebenta rin ng mga ibang mga items and using official time, using government resources. So ito yung ayaw nating mangyari sa gobyerno because tandaan nila, we are being paid by the taxpayers. Public office is a public trust. Sa ilalim ng Rules on Administrative Cases in the Civil Service, ang sinumang government employee na mahuhuling gumagawa nito ay pwedeng patawan ng 6 na buwan hanggang 1 taong suspensyon sa trabaho para sa first offense. Dismissal o pagkakatanggal naman sa serbisyo ang ipapataw kapag naulit pa ang ganitong klase ng paglabag.
Sa tanggapan ng CSC, matatagpuan ang contact center ng bayan. Dito maaaring idulog ng ating mga kababayan ang kanilang mga reklamo hinggil sa hindi tama at mabagal na serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Araw-araw, iba-ibang reklamo ang natatanggap dito ng CSC at isa sa mga halimbawa ang mabagal na serbisyo dahil sa umano'y mga empleyadong nahuhuling naglalaro o may ibang pinagkakaabalahan sa oras ng trabaho. Ang lahat ng mga reklamong kanilang natatanggap dito ay agad ring ipinararating ng CSC sa mga concerned government agencies na dapat namang magawa ng aksyon sa loob lamang ng 3 araw. Immediately within the day, itatransmit na yon to the agency dun sa pinuno ng ahensya at meron tayong network of bilis action partners. So bawat ahensya, bawat bureau, merong bilis action partner na ma-alert. Hindi namin bibitawan yung complaint hanggat hindi ito nare-resolve. Maaaring i-report ng ating mga kababayan ang kanilang mga reklamo sa alinmang ahensya ng gobyerno sa mga numerong 16565 at 0908-881-6565. Kada araw umaabot sa halos 400 mga sumbong ang kanilang natatanggap dito sa kanilang call center. Hinikayat naman ng CSC ang ating mga kababayan na huwag mag-atubili na isumbong ang mga ahensya ng pamahalaan na mabagal at hindi umaaksyon sa kanilang mga pangangailangan. Joan Nalo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inaprubahan na ng NFA Council ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Rice Tarification Law. Bahagi nito ay ang patuloy na pagbebenta ng murang NFA rice sa mga pamilihan. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Mananatili pa rin ang NFA rice sa merkado sa pagpapatupad ng Rice Tarification Law. Ito ang tiniyak ng NFA Council base sa inaprobahang mga panuntunan o Implementing Rules and Regulations. Ayon sa chairman ng NFA Council na si Agriculture Secretary Manny Piñol, tatagal pa ng hanggang Agosto ngayong taon ang kanilang inangkat na bigas na nakalaan para ibenta sa publiko. Mabibili pa rin ito sa halagang 27 pesos kada kilo. Kapag naubos na ang inangkat ng NFA, ay ibebenta pa rin ito ang mga sumobra o mga hindi nagamit na nabiling imbak na bigas, pero pag-aaralan pa kung magkano ang magiging presyo nito sa halagang di malulugi ang ahensya. Una nang sinabi ng National Economic and Development Authority o NEDA na hanggang sa katapusan na lamang ng 2019 ang pagbebenta ng bigas ng NFA. Subalit ayon kay Piñol, napagpasyahan ng NFA Council na kailangan pa rin magbenta sa merkado ang NFA para hindi mabulok ang kanilang imbak, lalo na't kung wala namang kalamidad na paggagamitan nito. Ang pinakamandato ngayon ng NFA ay ang pag-iimbak ng bigas para sa mga emergency gaya ng relief operations na ginagawa ng pamahalaan. Buong taon mamimili ang NFA at kailangang may imbak ito na katumbas ng 30 araw na konsumo ng buong bansa. Tumatagal lamang ang bigas ng 6 na buwan kaya't kailangan itong agad na ibenta. Tiniyak ng kalihim na may kapangyarihan pa rin ang pamahalaan sa ilalim ng Price Act para makontrol ang presyo ng bigas. Naandyan pa yung Department of Agriculture sa pagtulungan ng Department of Trade and Industry at isaset pa namin yung presyo ng bigas. Hindi ka pwedeng basta marka bahala ka na lang kung anong gustong presyo yun ang gagawin mo. We will compute, no? Ituturing na grant o ipamamahagi ng libre ang mga kagamitan sa pagsasaka gaya ng traktor. Ang mga pautang naman ay may interes lamang na 1/2 bahagi o 1/3 ng patong na interes ng mga bangko. Ililipat naman ang ilang empleyado ng NFA sa Bureau of Plant Industry para sa malilipat na mandato sa ahensya. Isusumite ng NFA Council ang IRR sa NEDA, Department of Agriculture at Department of Budget and Management para pirmahan. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Isinailalim na sa state of calamity ang Zamboanga City dahil sa epekto ng dry spell o weak El Nino. Ito ang balita ni Dante Amento. Inaprubahan ng sangguniang panglungsod kahapon ng hapon ang resolusyon na isinumite ng City Disaster Risk Reduction and Management Council noong February 22 na isailalim na sa state of calamity ang Zamboanga City. Ito ay dahil sa epekto ng dry spell o weak El Nino sa mga pananim at supply ng tubig sa syudad. So we are now under a state of calamity by reason of the yung advisory ng DOST Pag-asa na weak El Nino, and of course yung fact naman on the ground na there is a
water resources problem sa City of Zamboanga. Of course, affected po yung agriculture sector and some other sectors. Sa ulat ng City Water District, bumaba ng 50% ang kanilang water production kada araw. Mula 158 million liters per day na water production, bumaba ito sa 80 million liters. Kaya naman aabot sa mahigit 12 oras ang ipinapatupad na water rationing sa lugar. Samantalang sa agrikultura naman umabot na sa 600 hectares ng sakahan ang apektado ng tag-init. Sa ngayon, maaari nang magamit ng iba't ibang ahensya ang kanilang calamity fund. Ayon kay CDRRMO Head Dr. Elmir Apolinario, naglaan sila ng 13 million pesos para sa isasagawang mitigating measures. Kabilang narito ang pagsasagawa ng cloud seeding operations, rental ng mga tankers para sa water distributions, pagbili ng mga alternative crops, drilling rigs para sa mga magsasaka at iba pa. Looking at ways forward, how to help out water district in terms of distribution ng tubig, in terms of finding other sources, in terms of having yung mga drilling rigs or drilling machines, and then meron tayong yung alternative crops, vegetables na pwede ipabigay sa mga farmers. Mayroon ding 20 million pesos na calamity fund ang City Agriculturist Office na magagamit. Dante Amento, UNTV, News and Rescue, Zamboanga City. Malapit na ang tag-init at mauuso na naman ang brownout. Ano mga gamit nga ba ang bukod sa makakatipid ka ay iwas sunog pa? Ito ang balita ni Mon Hokson. Kandila pa rin ba ang gamit mo kapag brownout? Abay mag-isip-isip ka dahil ayon sa Bureau of Fire Protection, kabilang sa top 8 na dahilan ng sunog sa mga bahay ang kandila. Sa ngayon, marami nang pwedeng alternatibo sa kandila kapag brownout at mabibili ang mga ito sa murang halaga. Dito sa Divisoria, hindi ka mabibigo sa paghahanap ng anumang kakailanganin mo dahil halos lahat ay mabibili dito. At kabilang na dyan ang mga bumbilya at mga pailaw na safe gamitin tuwing brownout. Ang bumbilyang ito nagcha-charge habang ginagamit at automatikong iilaw kapag nawala ng kuryente. Mabibili lamang sa halagang 250 pesos. Ang solar-powered torch at flashlight hindi naman mangangailangan ng kuryente. Init lamang mula sa araw, mare-recharge na ito. Mabibili sa halagang 150 pesos. Ang sensor LED light pwedeng ikabit sa mga madidilim na daanan. Automatikong iilaw naman kapag dumidilim na. Ang rechargeable headlight, 150 pesos ang isa. Pero ang mas malaki at mas maliwanag, nagkakahalaga naman ng 300 pesos. Ang fan blade, maliwanag at tipid gamitin, mabibili sa halagang 400 pesos. At ang iba't ibang klase ng LED at CFL na mga bumbilya, magsisimula sa 40 pesos hanggang 250 kada isa. Dito sa Divisoria, marami kang mabibiling produkto na pwede mong ipamalit sa kandila at sa gasera. Mas ligtas dahil hindi pagmumula ng sunog. Gaya nitong bumbilya na ito na automatic na umiilaw kapag brown out. At ito namang rechargeable lamp dahil solar powered, na-charge siya kapag naiinta ng araw. Ito yung solar panel at may ilaw siya. At meron ding flashlight. Dito sa Divisoria, maraming mga produktong pwede kang pagpilian at abot kaya pa ng ating mga budget. Kapag gusto naman makatipid sa kuryente, may payo naman ang Meralco sa mga consumer. Ilagay lamang sa tamang temperatura ang aircon. Sapat na ang 25 degrees upang huwag lamang mainitan at hindi ginawin. Huwag masyadong punuin ang refrigerator. Mas puno, mas puwersado ang motor, mas malaki ang gastos. Gumamit ng LED sa halip na bumbilya, makakatipid ka ng 600 pesos kada buwan. Pero nagbabala ang Meralco na huwag tangkilikin ang mga power saver. Sa halip na makatipid ay lalo pa nilang tataas ang inyong bill sa kuryente. Wala kaming nakita ng evidence of savings sa lahat po ng mga produktong nakita namin na tinatawag na energy saving device or power saver devices, no. So kumbaga parang magsasayang lang po tayo ng gastos dito. Medyo may kamahalan din siya, no. Basta mahigit 1,000 siya, no. 1,000 ang cost niya.
Huwag rin magpapaloko sa mga nabibiling stickers na kung ididikit umano sa mga appliances ay makakatipid ka. Ngayong panahon ng tag-init, maging wais na consumer upang makatipid at makaiwas rin sa panganib na dala ng sunog. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Dapat na mapanatili ng pamahalaan ang mahigpit na pagbabantay sa paligid ng Pag-asa Island at maging sa ilang lugar sa West Philippine Sea na malinaw na may karapatan ang bansa. Ayon sa isang maritime law expert, mahalaga na hindi magpadaig sa pananakot ang mga otoridad sa gitna ng maritime dispute sa rehiyon. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Bahagi umano ng taktika ng China ang patuloy na presensya ng mga sasakyang pandagat nito sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa maritime law expert na si Jay Batungbakal, ang naiulat na umano'y panibagong harassment sa mga Pilipinong mangingisda malapit sa Pag-asa Island ay hudyat sa mga otoridad upang lalong mapalakas ang kanilang pagbabantay sa mga teritoryong sakop ng bansa. In a way, it's not new, but what makes it important is that it is clearly being employed to monitor and to maybe make it difficult for the Philippines to carry out its repair works on the island. I guess the best response would simply be increased vigilance and for our people to continue what they're doing. Lumabas sa mga balita na itinataboy umano ng mga Chinese vessel ang mga Pilipinong mangingisda mula sa Sandy Cay na lugar ng sandbars sa pagitan ng Pag-asa Island at Subi Reef kung saan matatagpuan ang artificial island ng China. Para naman sa isang defense analyst, dapat na rin gumawa ng aksyon ng pamahalaan upang mabantayan ng mga mangingisda. Engage natin yung Coast Guard natin to protect our fishermen in those areas. Ayon pa kay Batungbakal, hindi rin dapat palagpasin ng gobyerno ang paghahain ng protesta sa ginagawang harassment na ito ng mga Chinese vessel. Bagaman maingat ngayon ang administrasyon sa relasyon sa China dahil na rin sa pinaiiral na kasalukuyang foreign policy nito. A protest is necessary, even a quiet one, no? Just to make sure that we will never be seen as having acquiesced or having accepted this situation. Sa kasalukuyan ay kinukumpirma na ng Malacanang sa Department of National Defense ang umano'y harassment sa mga mangingisdang Pilipino. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Apektado ang ilang proyekto ng pamahalaan sa pagkabinbin ng 2019 budget. Pero nanindigan ng Malacanang na hindi pakikialaman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang panibagong sigalot sa Kongreso hinggil sa umano'y manipulasyon sa pambansang budget. Ito ang balita ni Rosa Licos. Tumistansya ang Malacanang sa panibagong kontrobersyang kinakaharap ng Kongreso kaugnay ng 2019 proposed national budget. Kahapon, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na nanganganib na ang pagpapasa ng pinal na bersyon ng 2019 budget at inakusahan si House Speaker Gloria Arroyo ng manipulasyon sa ratified BICAM report at pagkakaroon ng umano'y pork insertions. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, labas sa issue ang executive branch at hindi makikialam sa sigalot ng dalawang kapulungan si Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga mambabatas na rin anya ang bahalang umayo sa kanilang sigalot. Samantala, batay sa Department of Transportation o DOTR, apektado ang ilang railway projects ng pamahalaan dahil sa pagkabinbin ng pagpasa sa 2019 national budget. Pangunahin na ang MRT-3 rehabilitation kung saan inaabunuhan muna ng Sumitomo Corporation ng Japan ang mga kinakailangang gamitin para sa rehabilitasyon at maintenance ng mga bagon at riles. Maging ang Metro Manila Subway at North-South Commuter Railway, apektado rin ng delay sa pagpasa ng budget. Lahat po nung may panggagalingang pondo for the first time sa GA 2019 ay to a certain extent po merong effect. So, Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Philippines. Umaasa si Budget Secretary Benjamin Diokno na hindi politiko ang susunod na Budget Secretary. Nagbabalik si Rosa Licos. Sa kanyang huling press conference bilang Budget Secretary kaninang umaga, sinabi ni Secretary Benjamin Diokno na umaasa siyang hindi politiko ang itatalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang susunod na Budget Chief.
Isa sa mga napapaulat na papalit sa kanyang iiwang pwesto si House Speaker Gloria Arroyo. Pero tumanggi nang magbigay ng pahayag si Jokno nang matanong kung ano ang reaksyon niya dito. So there are many names being floated, but I hope the next DBM secretary is not a politician. Not a politician. Not a politician. Ayon kay Jokno, hindi dapat politiko ang mailuklok sa DBM post upang maiwasan ang political agenda. You use the budget as a way of, gaining popularity or because of some politicians, etc. So, yun naman talagang role ng DBM. Kasi if you're a politician, parang iba yung agenda mo na, diba? Dagdag pa ng opisyal, dapat technocrat o eksperto sa naturang field ang maitatalaga sa mga katulad na posisyon. Matapos siyang i-appoint bilang bagong governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, humalili naman kay Jokno bilang officer in charge sa Budget Department si Janet Abuel. Ngayong gabi nakatakdang manumpa si Jokno bilang BSP governor. Formal na mauupo ito sa pwesto bukas at magsasagawa ng kanyang unang monetary policy meeting. Aniya, itutuloy niya ang mga naunang reform initiative ng pinalitan niyang BSP governor na si Nestor Espinilla tulad ng pagsusulong ng financial inclusion at cybersecurity. Sinagot naman ni Jokno ang mga kumukwestiyon sa kanyang appointment bilang bagong BSP governor. As central bank governor, you have to have the necessary tools to analyze what is presented to you. I have a PhD in economics, so I know exactly what's going on. Whether I'm here or in there, I know that. Okay, I have, sabi nga ni Secretary Dominguez, I have 3 master's degree, 1 in public administration, 2 in economics, political economy. I have the necessary training. Prerogative ni Pangulong Duterte kung sino ang itatalaga nitong budget secretary at nauna nang sinabi ng palasyo na galing, integridad at karanasan ang mga katangiang hinahanap sa posisyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Tuloy ang panunuyo ng mga pambato ng hugpong ng pagbabago, 8 Diretso at PDP Laban 2 buwan bago matapos ang campaign period. Nag-ikot ang mga ito sa Rizal, Marikina, Parañaque at sa Abra. Ito ang balita ni Grace Casin. Maagang nag-ikot sa palengke ng Antipolo ang mga senatorial candidate ng 8 Diretso na sina Attorney Romulo Macalintal at dating Congressman Erin Tanyada. Pinulong rin ng mga ito ang mga miyembro ng Liberal Party sa Rizal. Iginiit naman ng opposition party ang pagsasagawa ng debate laban sa administration party. Sa kabila ng una ng sinabi ng Commission on Election na wala silang sapat na oras para dito. Yung core function of the COMELEC is not simply to conduct elections, but more important to ensure that the voters are educated when they go to the polling places. Sa campaign rally ng PDP Laban kahapon sa Abra, sinabi ni Party President na si Senator Coco Pimentel III na handa silang makipag-ugnayan sa 8 Diretso para sa nasabing debate. Maging si hugpong ng pagbabago chairperson Sara Duterte Carpio, positibo rin ang naging reaksyon sa hamong debate ng opposition party. Kanina, nasa Parañaque naman ang hugpong ng pagbabago kasama ang PDP Laban. Kabilang sa mga dumalo ay sina Senator Sani Angara at Coco Pimentel, dating MMDA Chairman Francis Tolentino, dating Bucor Chief Ronald Bato de la Rosa, dating Special Assistant to the President Bongo, broadcast journalist na si Jiggy Manicad at si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Samantala, walang nakatakdang sortie bukas ang hugpong ng pagbabago habang sa General Santos at Davao City naman mangangampanya ang 8 Diretso. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Umakyat na sa 172 ang mga politiko at pribadong individual na nabigyan ng police escort ngayong panahon ng halalan. Ayon kay Police Security and Protection Group Director Brigadier General Fillmore Escobar, karamihan sa mga nag-apply at nabigyan ng police escort ay mga kongresista. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Patuloy na nadadagdagan ang mga politiko at pribadong individual na nabibigyan ng police escort habang papalapit ang halalan. Umabot na ito sa 172 mula sa 29 lamang noong Pebrero. Kabilang sa mga ito ang 8 senador, 72 congressmen, 24 na cabinet secretary at ibang government officials. Mayroon ding 20
Magtataas ang toll ang North Luzon Expressway simula sa March 20. Ito'y matapos na aprubahan ng Toll Regulatory Board ang hirit na dagdag singil ng NLEX dahil sa iba't ibang mga improvement sa naturang expressway. Mula sa dating 45 pesos na bayad sa open system para sa mga Class 1 vehicle, tataas na ito sa 55 pesos. 137 pesos na ang singil para sa mga Class 2 at 165 pesos naman para sa mga Class 3 vehicles. Samantala, nagtaas din ang singil ng end-to-end system kung saan nasa 258 pesos na ang rate para sa mga Class 1 vehicle, 646 pesos sa Class 2 at 775 pesos naman para sa Class 3 na mga sasakyan. Maayong hapon, narito na ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nababahala ang Rural Bankers Association of the Philippines bunsod ng sunod-sunod na pagsasara ng mga rural bank sa iba't ibang lugar ng bansa. Ito ang balita ni Jeneline Gakit Valles. Subrak 400 na laan rural banks nga nag-ooperate bugos nga nasod tika nga 1,800 atong dekada 90. Sumala kan Dr. Armando Bonifacio huliho na kalabay nga tuig han lumingkod diha iya presidente ang Rural Bankers Association of the Philippines han magkamay-ada kada semana nga pagsarado ng mga rural banks sa magkadurdilain nga lugar hanasod. Pag-isipan namin na halungkatin yung Rural Banking Act, no? To review it and perhaps baka meron ding amendments na pwede kaming gawin at ilabi sa Congress. Halayti pala 23 nga municipalities ang way nag-ooperate nga bangko asya nga kadam-an ng mga farmers, fisher folks nga small entrepreneurs, nadalagan ang mga financial lending ang 5-6 nga dako ang interest. Sumala arbap 2% per month o 24% per annum ang interest rate han bangko, masamubo kumpara 5-6 nga iba pa nga lending company. Nalulubong sumala iya utang ang mga gudti nga negosyante. Nandito kami para tumulong sa kanila at makapagbigay ng competitive rates, no? In fact, yun din kasi yung mandate ho namin is to help itong mga maliliit na individuals, farmers, fisher folks, at saka yung mga micro-entrepreneurs. So hopefully, pag na-strengthen ho itong rural bank, Hanagin urusturyan mga rural banks owners ngan representative gin-imbitahan hini Congressman Henry Ong nga siya ang chairman han banks and financial intermediaries sa Congress para ma-review ang pipila nga provision sa Rural Bank Act ngan mabuligan ang mga rural bank sa pagkalugi. Jeneline Gakit Valles, UNTV News and Rescue, Tacloban City. Sumailalim sa 3 araw na refresher course ang mga electoral board members sa Negros Occidental bilang paghahanda sa darating na May 2019 midterm elections. Ito ang balita ni Len Moreno. Obligado ang tanan nga mga maestra sa Negros Occidental nga magaserbe nga electoral board nga magpaidalom sa training. Iniagud masiguro sang COMELEC nga malikawan ang problema sa adlaw sang bulutuhay. Sang Lunes nagsugod na nga mag-training ang 6,000 ka mga manunudlo kabahin sa pagpanghanda sa 2019 midterm elections. Sila ang mapakonduct sang eleksyon sang butuhan ay sa sa precinct kag sila man ang matransmit pakadto sa municipality or sa city sang resulta sang isa ka presinto. Gintudlo sa mga ini ang paggamit sa vote counting machines, transmission sang resulta sang botohan, final testing kag sealing kag pag-issue sang resibo. Isa ang Negros Occidental sa pilot area sa paggamit sang Voter Registration Verification System o VRVS sa adlaw sang eleksyon. Gani upod sa itudlo sa mga maestra ang paggamit sini. Ang VRVS ang pag-usar sa tablet kag biometrics agud makakuha sa ballot paper ang isa ka botante. Tuyo sini nga malikawan ang mga flying voters. Ginapaanumdum naman sa mga ini nga hindi pag-isugid kun pila na ang nakaboto kag hindi man mangin partisan. Hindi pagpasugtan nga madalas ang botante ang resibo sang ginboto sa guwa sang presinto. This time, mag-serve sa election sa PICOS. So, ang experience sa VCM nga kung salat daling imo nga pag-encircle sa imong votes nang hindi siya makounted.
3 ka electoral board ang ibutang sa kada presinto kag isa diri ang dapat pasado sa exam sa Department of Science and Technology. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Nais ipatupad ng Environmental Management Bureau ang I-Refill Revolution Program sa 7 probinsya sa Region 3 upang masolusyonan ang malaking problema sa basura na nakapipinsala sa Manila Bay. Ito ang balita ni Nestor Torres. 8 bilyon ng basura sa karagatan ay galing sa plastic waste. Karamihan dito ay mga plastic condiment sachet. Kaya naman sa halip na gumamit ng plastic sachet, isinusulong ng Environmental Management Bureau o EMB sa Region 3 ang I-Refill Revolution Program. Ayon kay Region 3 Environmental Management Bureau Director Lormelin Claudio, mura na makakatulong pa sa pangangalaga ng kalikasan ang programang ito ng pamahalaan. To beat the plastic pollution, ito ay isang alternatibo. Ito ay isang konsepto, itong refill revolution na to, para sabihin natin sa publiko na meron palang opsyon. Pwede pala tayong manumbalik sa dati at hindi nagagamit ng ganito. Sa halagang 20 pesos, makabibili ka na ng 1 litrong suka, toyo, patis at fabric conditioner sa halip na 35 to 40 pesos. Magdadala lang ng sariling botelya upang makapagpa-refill. Ang 1 kilo ng detergent powder naman na nabibili ng 70 to 80 pesos per kilo, mabibili na lang ng 35 per kilo. Sa pamamagitan anya ng I-Refill, toneladang basura ang maiiwasang mapunta sa mga karagatan. Meron tayong more than 11 million population. Nang ibig sabihin nun, pag i-convert mo into households, 2.2 million households. Tinitimbang namin ito para malaman natin ano ba ang contribution nito. Now, this one, pag hindi naipon ito, mag-contribute ng 99 tons, no? For Region 3 alone, for these 3 commodities alone. Sa darating na Biyernes sa Morong Bataan naman ang next stop ng EMB para sa I-Refill. Plano na rin itong isagawa sa Aurora, Tarlac, Nueva Ecija at Zambales. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. At yan ang ating mga balitang Prom D. Ako si Debra Veral. Maayong hapon.